everyone! Welcome back to our YouTube channel. So, continuation lang to sa ating vlog in regards with Malaysia travel. And now, ikukwento ko naman sa inyo on how we get there on the top of the mountain. So, guys, let's do this, okay? So, ayun na nga. After natin nag-island hopping and all, part 3 na to ng ating travel and mountain climbing. So, this is it. After that, naghanap kami ng pwede naming mabook na reservation or slot to climb the Kota Kinabalu. Since hindi na talaga nagpakita sa amin yung nag-scam sa amin, which is si Aaron Sim, we decided na maghanap na lang ng iba na pwede nating makuhanan ng slot. So, the first option was actually through Facebook. So, may nakilala tayo na nasa Malaysia na pwede nating mabukan ng reservation. But, we're not yet fully decided since hindi lang naman ako ang magdidesisyon kundi yung kasama ko din. So, nag-ask ako sa kanya if gusto niya, pero nag-send na kami ng information namin dun sa person na yon. And then, nag-decide kami na pumunta na lang directly to Kota Kinabalu Park. If may slot sila, edi much better. Pag wala naman, babalik kami ng town proper. Which is sobrang malayo niya from the town proper. So, kailangan mong mag-rent ng taxi or ng van going to the Kinabalu Park. And then, before we did that, kailangan namin ng Malaysian money. So, naghanap kami ng money changer first bago kami mag-travel going to the park. So, after namin mag-change ng money, naghanap din kami ng taxi or naghanap kami ng contract na taxi na mag-drive sa amin going to the park. The cost of the taxi back and forth is 300 ringgit. Balikan na yon siya. And then, we asked Kuya if they can wait for us, and then we're going to just ask if they have a slot in Kinabalu Park. So, when we're there, we make kwento na of what exactly happened. And then, of course, nandun yung empathy na, sad dahil nangyari sa inyo yan, ganyan-ganyan. But, wala na silang slot on that specific agency. So, transfer nila kami dun sa Sotera Launch agency, which is meron pa silang slot. The cost of the climb is 1,580 ringgit or 70 ringgit, not included with the guide. The guide fee is 350 plus the transportation going to the Timpohon Gate. Medyo expensive siya. And then, aside from that, hindi pa kasi included yung from the park to the airport. Which is okay lang naman kasi nakakontrata naman tayo ng taxi. But anyways, tumawag yung kinontak namin a day before na kinontak namin, which is sabi niya na sa kanila kami nakabook, kesyo ganito, ganyan. So anyways, mas cheaper sa kanila, which is 1,780 ringgit lang, compared dun sa 1,570 plus the guide fee is 350. Nag-ask din ako ng permission dun sa kasama ko if goods siya dun sa presyo. And then, that's it. Nag-book na kami ng slot sa kanila for 2 packs. So, goods na kami doon. Kasama na dun yung mga meals, which is 5 meals. No, 4 meals. 4 meals, yeah, or 5 meals. The lunch or pack lunch na i-distribute nila during the climb. Pack lunch, and then dinner, buffet dinner, and then parang light breakfast, and then breakfast, full breakfast, and then last is lunch. So, 5 meals yung hinanda nila. Alright, so after that, nakapag-book na tayo, nakapag-register na kami, and then may form na kami fill outan. So, naghanap naman kami ngayon ng homestay kasi hindi pa siya kasama dun sa aming 1,780 ringgit
medyo sobrang grabe yung nangyari, guys. Ang laki ng nagastos namin and wala na kaming budget talaga, but we need to climb Kota Kinabalu kasi nandun na kami sa Malaysia. So now we actually check hotels or hostel na outside Kinabalu Park kasi kung sa Kinabalu Park sobrang expensive. So naghanap kami ng mga This is our possible na view, pwedeng guys. kaya ng Here budget namin. in Kota So nakakita kami Kinabalu. doon ng The Box Hotel, So as which you is can see, good sobrang naman ganda siya and then ng maganda view naman yung sa yung labas. view Parang niya. nasa paradise. So doon kami nag-book Woo, ng hotel. The amount is 100 ringgit. 120 ringgit, but since we're a mountaineer daw, so they have discount. 100 ringgit lang per night. And then may own CR na rin and malapit din siya sa restaurant or sa karinderya, should I say. Dun mas ano siya, mas comfy kung gusto niyo lang ng pang overnight stay lang. So after that, the next morning na sinundo na kami nung kinontrata naming person to climb the Kinabalu. And sinundo kami dun sa hotel. And on that day, dun na kami nagbayad. Parang, kasi sa experience namin, na trauma na kami na magbayad na naman tapos hindi kami makaakyat. Yung sobrang laki na ng nagastos namin. So we decided na on the spot kami magbayad ng fees. So nagbayad kami ng 1,780 each. 1,780 ringgit dun sa person na yon, and then we're good na. So legit naman talaga sila. And thankful kami kay Ma'am Olivia kasi siya yung taga Malaysia na nag-ano sa amin. And thankful din kami kay Ma'am Mylene na siya yung nag-recommend sa amin dun kay Ma'am Olivia. Let's go. Where's the other one? Kota Kinabalu. Kawalan Taman. 9:30 AM na kami nag-start kasi kailangan natin ng ID with our names. Importante yung ID kasi yun yung gate pass nyo para makadaan sa Timpuhon Gate, and then for your breakfast, for your dinner, lunch, yun yung ipapakita nyo, and then for your accommodation on the Laban Rata or Panlaban Rata. So anyways, nakarating tayo sa Timpuhon Gate ng mga 9:30 na. So tanghali na talaga siya. So after that, dun pa lang sa 1 km pa lang nila is 2,039 meters above sea level na. 1 km pa lang yun. 1 kilometers pa lang yun, guys. But anyways, medyo mahirap pala siya kasi mataas talaga yung bundok. Pero established yung daan, ha. As in for stairs talaga. Ang maganda sa stairs nila, unlike sa Kitanglad dito sa Pilipinas, which is the 4th highest mountain in the Philippines, or 9, I don't know. I forgot. 4th highest. Kitanglad is bakal yung hagdanan. But in Kota Kinabalu, kahoy siya. So, hindi masakit sa paa. Ang maganda yung trail niya, banayad lang. Pero puro assault pagdating sa mga 3 kilometers, 4 kilometers. And then, ang mahirap pag girly ka or babae ka kasi first day ko talaga, guys. So, sobrang hirap talaga ako. Nahirapan talaga ako sa kanya. Parang ang bigat-bigat ng loob ko kasi basta ang sakit ng pusan ko. So, anyways, wala lang, shinare ko lang sa inyo para may idea kayo the next time na mag-book kayo ng mga ticket or ng flight nyo. Dapat hindi nagkataon na meron kayo kasi ang hirap umakyat. So, sobrang wasted ako hanggang sa makarating kami sa Panlaban Rest House. Doon kami nagstay for a night. But the good thing about it is sobrang solid ng weather namin. Ang ganda ng weather. Siguro binigyan kami ni Lord ng sobrang gandang weather kasi sa mga nangyari sa amin, sa mga pinagdaanan namin, siya talaga yung provide na i-enjoy namin yung climb. Na-enjoy talaga namin yung the entire climb kasi may kasama kaming Japanese at saka taga London din. May nakasama kami. Pero yung pinaka naging friend namin is si Japanese, which is si Koji. Si Koji. Hi, Koji. Sobrang bait niya, guys. Sobrang the best siya kasama. And nung nasa rest house na kami, 4 p.m. yung
dinner namin, 4 p.m. Sobrang aga kasi ang aga namin mag-start trek going to the summit, which is 2 a.m. ng madaling araw. Kasi kailangan kasi pag once na nag-trek ka na the next day, yung 2 a.m. to 5 a.m. meron silang sayat-sayat checkpoint. The sayat-sayat checkpoint, kailangan 5 a.m. nandun ka na sa sayat-sayat checkpoint. Pag wala ka pa dun, hindi ka na makakapunta sa summit. Or hindi ka na nila papayagang maakyat yung tuktok ng Mount Kinabalu. So, medyo napapa-overthink ka talaga habang natutulog ka. Kasi, syempre sayang nandyan ka na, 'di ba? So anyways, yung bed nila doon, you don't need to bring sleeping bag or anything. They will provided everything na talaga. As in everything na. Ikaw na lang yung magsawa sa pagkain, lahat, as in everything. May water na rin doon na pwede mong maligo ka doon kung kaya mo yung lamig. Sobrang lamig, guys. 10 degrees yung doon sa Canlaban Rata. 10 degrees na yung lamig niya. But anyway, sobrang solid. Nakakain kami ng dinner. And then after that, rest kami ng mga 6 p.m. And then, nagising kami ng 2 a.m. Nag-start trek kami ng 2:30. Since yun yung bukas ng gate. Mga 2:15. Nakarating kami dun sa sayat-sayat checkpoint, guys, ng alas 3 ng madaling araw. 1 oras lang namin inakyat yung 1 kila or magto 2 kilometers, mga ganun. Kasi sobrang ang bilis namin. Kaming tatlo, ang bilis namin. So, kami yung nauna dun sa bunkhouse. Natulog muna kami dun sa bunkhouse ng mga 1 hour. Dun sa bunkhouse nila. Kasi hindi pa kami pwedeng umakyat dun sa summit. But good thing na nandun na kami sa sayat-sayat. Meaning to say na save na kami dun sa 5 a.m. close the gate. Hindi ka na talaga makakadaan dun going to summit. So, anyways, nakapag-rest kami dun. But sobrang lamig talaga. And then, after that, nag-trek kami from 4 a.m. to 5 a.m. from Sayat-Sayat checkpoint going to summit of Mount Kinabalu. So, exactly 5 a.m. nasa summit na kami and sobrang madilim pa. So, tips pala, mag-antay muna kayo dun sa Sayat-Sayat checkpoint. Pag nandun na kayo sa Sayat-Sayat checkpoint, wag muna kayong umakyat ng 4 a.m. Umakyat kayo mga 5 a.m. na. Pero sobrang dami ng tao nun, paakyat ng summit. And then, sobrang init na pababa. So, pagdating namin sa summit ng 5 a.m., nagpicture kami dun sa mismong summit. Sobrang dilim pa. Pero kami pa lang yung tao dun. So, nasolo namin yung buong summit. Kaso, sobrang dilim. And then, ang ginawa namin, nag-antay na naman kami ng another 1 hour para masilayan yung sunrise and then the sea of clouds and everything. Sobrang the best experience pa din. Kahit sobrang nilamig kami yan. Sobrang lamig talaga. But anyways, we're good. We conquered the highest mountain in Asia. Actually, 3 highest mountain siya Mount Kota Kinabalu, Mount Fuji in Japan, and then Yushan in Taiwan. So, tatlo yan sila, trilogy ng Asia. So, thank you Lord at nag-successful climb kami. Mount Kota Kinabalu. 4,095 meters above sea level. And we're good. So, safe kaming nakababa. And then after that, nag-ayos lang kami ng konting gamit. And then, going back to the jump off. But after the breakfast, heavy breakfast, and then jump off, masakit siya going down. Kasi lahat ng puwersa ng katawan mo and then full pack ka going down. Sobrang masakit pala siya, guys. 8.5 kilometers lang yun the entire akyat, 8.5 and then pababa 8.5. So mga 17 kilometers yung binaba inakyat namin. Pero grabe, nasaktan ako ng bongga. Masakit yung paa, yung tuhod, but worth it lahat ng sakit. And thank you Lord sa sobrang ganda ng weather na binigay niya sa amin. Pagbaba natin ng jump off, nandun na yung van natin, sinundun na tayo going to the restaurant para kumain ng lunch. So, after lunch, directly to the airport kasi yung flight namin is 10 p.m. pero we need to be at the airport by 8 p.m. But sad to say, late na naman si Cebu Pacific, so nagantay kami hanggang alas 2 ng madaling araw. Parang alas 2 na sa Malaysia pa kami. Or 12:30
nag-flight na, and then nakabalik kami ng Manila is 2:00 na ang madaling araw. But overall experience in Malaysia, guys, sobrang the best experience. Much better kung magdi-DIY kayo. And tips pala, pag gusto nyong mag-climb sa Kota Kinabalu, if mag-isa ka lang naman, may chances na talaga makakaakyat ka. Maisingit ka nila sa mga grupo-grupo na pwede kang umakyat. So, anyways, after the climb, yun, naka-recover naman, and then recovery food lang and all. So, that's it, guys, for today's vlog. Thank you so much for everything. And please like and subscribe and watch our YouTube channel. Thank you. Bye-bye. See you, Sean.